Okay, magandang araw muli mga kababayan. Pag-usapan natin itong nilabas ng Korte Suprema patungkol na dito sa may impeachment kay BP Sara, no? Yung hinain ng Kongreso. Yan, sinabi ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon itong hinain na impeachment kay BP Sara mga kababayan. Yan. Ibig sabihin, no? Hindi na matutuloy na ba o hindi na, no? Yun ang katanungan doon sa mga kababayan sa usapin na to. Pero sa Senado, mayroong pumalag, no? May humirit, kagaya ni Senator Joel Villanueva, humirit siya na dapat matuloy itong impeachment dito kay BP Sara. Ganun din si Senator Soto, no? Ay gusto nilang matuloy ang impeachment kay BP Sara. Ganun din si Pam Aquino, Risa Ontiveros, mga kababayan. Kasi sabi nila hiwalay naman daw, no, yung tong Senado at Korte Suprema, no. Dapat may sariling desisyon itong Senado dahil sa konstitusyon sa ligang batas, dapat talagang may sariling desisyon itong Senado na ito. Kaya medyo magulo, no, kung sino ang dapat na sundin. Susunod ba talaga itong Senado sa Korte Suprema, mga kababayan. Kaya itong abangan natin kung ano pong magiging desisyon na susunod ng mga araw, at pakinggan po natin itong video niya, ni Eli Saludar, at iniram natin yung video niya para pakinggan natin kung ano po yung binanggit dito ni Sir Joel Villanueva at saka ni Senador Tito Soto. Ito, pakinggan po natin. Ay, magandang araw. Nako, ito, breaking news po ito at dahil sa unanimous po ang naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan ay idineklarang unconstitutional o labag po sa ating saligang batas. Ito hong articles of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So unanimous po, ibig sabihin lahat po sumang-ayon at wala ni isa man na tumutol dito po. At ang sinasabi ng Korte Suprema ay ito hong House Impeachment Complaint laban po kay BP Sara Duterte ay lumalabag ho, no, sa ligang batas at papahintulutan na muli na makasuhan o masampahan ng kasong impeachment ito pong si BP Sara sa February 6, 2026. So yun po, at ang sabi po ng Supreme Court na dito po ang impeachment ay ni BP Sara is barred by the one-year rule and that due process or fairness applies during all stages of the impeachment. So dito ho mga kababayan ay napag-alaman at nakita ho ng Korte Suprema na yung ika-apat na impeachment complaint na pinirmahan po ng 215 na mga kongresista ay labag po sa konstitusyon kasi may mga nauna po yan, no, na impeachment case. At yung unang tatlo, yung una December 5, tapos dire-diretso yan ng tatlo. At yun nga ho ay dineklara nga unconstitutional. Pero dito ho mga kababayan ay siyempre ano ho kaya magiging epekto ho nito dito ho sa isyong ito, kasi sa nasabing desisyon ng Korte Suprema ay may mga umihirit pa ng mga senador dito, no, na itutuloy ra impeachment. At ito ho, katulad ho nitong si Senator Villanueva, ang sabi po ng ilang mga senador ay ganun si Senator Soto, no, ang sabi po nila ay ipagpapatuloy raw po ang impeachment proceedings o ng impeachment court ng Senado kahit na ang Supreme Court ay nagdesisyon na nagdedeklara na yung fourth impeachment complaint against BP Sara ay unconstitutional. Alam niyo ho, itong mga senador nito gusto magkagulo ang bayan Gusto kong magkagulo ang Pilipinas. Sabi po ni Senator Joel Villanueva, na hindi naman po ito abogado dahil daw po ang impeachment court ay itinuturing na sui generis at isang legal term na ang ibig sabihin ay unique and operates independently from the procedures applying to regular courts. Yun ho.
O yan po, ang nagsasabi ho niyan ay si Senator Joel Villanueva na hindi naman po abogado. At bukod ho dyan, ang sabi ho, kahit na nagdesisyon po ang Korte Suprema, pwede raw na ituloy ng impeachment court yung kanilang gagawing paglilitis. At bukod ho kay Senator Joel Villanueva, ay sumang-ayon din ito pong si Senator Tito Soto. At na kung saan ay ayon daw po sa mga legal luminary na ang Senate Impeachment Court ay pwedeng baliwalain po ang desisyon ng Korte Suprema. So yun ho, kung babaliwalain po ng mga senador ang desisyon ng Korte Suprema, naku, magkakagulo tayo. Kaya lang, yung mga nagsasabi ho rito, mga kababayan, parehong hindi abogado. Itong sina Senator Tito Soto at Senator Joel Villanueva. Alam nyo ho, mga kababayan, na ito ho, itong mga senador na ito, nagsasabi na dapat na ituloy, Supreme Court na nagsabi. Kapag ganyan, hindi po natin nirespeto ang Korte Suprema, wala akong mangyayari sa ating bansa. Wala akong mangyayari sa ating bayan. So, dito nga ho, ito ang Malacanang ay nanawagan na po sa publiko na irespeto ang desisyon ng Supreme Court. At dapat ho ay talagang ito po ay ating paniwalaan sa ating institusyon. Ito'y kaugnay pa rin ng desisyon ng kataas-taasang hukuman na ideklara nga unconstitutional itong impeachment case laban po kay BP Sara Duterte. So, ito ho, yan po, ang sinasabi ho, Malacanang na ho ang nagsasabi, nanawagan sa publiko na irespeto po ang desisyon ng Korte Suprema. At bukod ho rito sa Malacanang ay naglabas din ng pahayag ang House of Representatives at na kung saan ang sabi yun nga ho, talagang dapat daw po na irespeto ng nirespeto raw po ng bababang kapulungan ng Kongreso ang naging desisyon ng Korte Suprema. At bagamat may binabanggit, ito pong si Attorney Princess Abante, na ang desisyon ay, ang sinasabi niya ay, yung pagiging deklarasyon ng unconstitutional, ang sabi po ay parang baka yung check and balance principle ay malagay daw po sa balag ng alanganin. So, yan po yung mga reaksyon ng mababang kapulungan ng Kongreso sa pamamagitan ng Attorney Princess Abante. Tapos yung Malacanang ay sabi po, sa mensahe po niya sa mga reporters, ay bagamat hindi pa ho nare-review ng Malacanang ang naging desisyon ng Korte Suprema, sabi ho ni Attorney si Claire Castro, Yusek Castro, na sabi niya, we call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. Okay, so yun po ang pahayag na Malacanang. Pero, ang nagugulat ho ako dito, bakit may mga senador na umihirit pa? At parang gustong magkagulo dito po sa Pilipinas. At tila gusto nila magkaroon ng ng constitutional crisis. Ito hong si Villanueva, na ayon po sa mga reporte, siguro dapat talaga maimbestigahan doon ito, sa yung sinasabing di umano ay parang sa insertion ng pagsisingit po ng budget sa 2025 national itong General Appropriations Act. So, pero kahit na magsabi pa itong sina Villanueva at Soto, siyempre ang daming mga abogado diyan po sa Senado. At baka mukhang hindi naman ito ubre. Okay na Attorney at Senator Dante Marcoleta, si Senate President Chis Escudero, si Attorney Senator Alan Peter Cayetano. So, kasi alam niyo kung ganyan may desisyon ng Supreme Court, sa tingin ko dapat itong irespeto. So, ang panawagan po ng Malacanang, pakinggan ho at respetuhin, nagsalita na po ang institusyon. So, yun lang po, mga kababayan, at bagamat siyempre may mga hiwalay,
na tatlong sangay ng ahensya ang ating gobyerno, yung ehekutibo, legislatura at hudikatura. O yun ho. Pero sa ilalim po ng 1987 Constitution, mga kababayan, yung judicial review. Ako hindi po ako abogado, pero base po sa mga nakausap ko lagi ng mga abogado, yung judicial review ay tanging ang kapangyarihan ay nasa Korte Suprema. Pwede po nilang yan po ay na reviewin at pagpasyahan mga kababayan. Kasi dito talagang maliwanag, sabi po ng Korte Suprema na unconstitutional at ang kanilang pinagbasihan po rito ng naging desisyon ng Supreme Court ay yung naging petisyon ng ng mga abogado ng kampo ni VP Sara Duterte na kumikwestiyon sa legalidad at konstitusyonalidad ng nito pong impeachment case na ito laban po kay VP Sara Duterte. So yun po. So yung December 2 na unang inihain na na impeachment complaint laban po kay VP Sara Duterte sa ilalim po ng 19th Congress, yun ho sana dapat talagang hanggang yung second impeachment, third. So wala ho, talagang nabaliwala ho mga kababayan. At yun na po, maliwanag na po, nagdesisyon ng Korte Suprema at titingnan ho natin kung ano ang mangyayari diyan po sa Lunes kung itong mga inisyal na pahayag ni Senator Joel Villanueva at Senator Tito Soto ay mananaig. Pero majority wins, kung sino ang mayorya, yun po ang mananaig. Simple majority. Nung hindi pa ho nagdidesisyon ang Korte Suprema talagang base sa mga naging pahayag ng mga senador, di po ba, talagang mukhang hindi po lulusot sa 20th Congress ito hong impeachment. Lalo na ho ngayon na nagdesisyon na ang Korte Suprema. So panawagan din ho natin sa mga politiko na kung siguro, kung masama po ang inyong loob at meron ho kayong personal na galit kay VP Sara Duterte, wala hong problema yon. Pero dito ho, nagdesisyon na ang Korte Suprema. At siguro, sabi po nga ng Malacanang, irespeto ho natin yung mismong mababang kapulungan ng Kongreso na sila po ang nagsulong dito, nagpahayag na rin po na kanilang nirespeto itong naging desisyon ng Supreme Court. Sana ho, lato tayo, importante ho rito, manaig po ang hustisya at katotohanan at dapat ho tayo ho mga Pilipino ay talagang kilalanin yung mga institusyon tulad po nitong Korte Suprema. Dahil sa alam nyo naman ho, kapag hindi natin kikilalanin yung kapangyarihan ng Korte Suprema, wala na. Yung ating judicial system dito sa ating bansa, maaaring bumagsak. Okay?